Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gusto ko lamang pong i-share sa lahat ang kwento ng aking love life. Actually, more of problema tungkol sa love life ko ito. Sana po pala rin ako na mapiling basahin ang aking liham. DJ Lindsay, marunong makisama ang asawa ko sa ibang tao. Siya din yung laging nagdadala ng kwentuhan. Bangka, kumbaga. Masayahin siya. Maraming natutuwa sa kanya. Pero pagdating sa amin ng mga anak niya, lagi na lang galit. Kung gaano siya kasaya sa ibang tao, gano'n naman kalungkot kapag kami ang kasama. Hindi ko rin alam kung bakit gano'n siya sa amin. Pag sa amin ang anak niya, parang laging mainit ang ulo niya. Para bang wala na kaming nagagawang tama dahil bawat sinasabi o kinikilos namin, ikinakagalit ng asawa ko. Simula nung magkaanak kami, DJ Lindsay, para bang hindi na siya masaya sa buhay may pamilya. Minsan sobrang naiinis siya sa kakulitan ng mga bata. Sasabihin niya palagi, "Sige, isa pang pangungulit. Hindi ko na kayo uuwian." May ganong pananakot, DJ Lindsay, na hindi ko naman alam kung saan nanggagaling. Minsan pinaparinig niya pa na mag-iipon lamang daw siya para mabuhay na lang mag-isa. Tapos kinabukasan, pupunta kami sa mga reunion ng friends nila. Pero lagi niya namang sinasabi at pinagyayabang sa iba kung gaano siya ka-proud sa amin. Siya kasi buong araw ang nag-aalaga sa mga bata. Pero nag-holding hands naman kami.
Niyayakap niya ako sa maraming tao. Pinagmamalaki niya na matatalino ang mga anak namin. Tapos, ako naman daw, napaka maalagang misis. Pero never niyang sinabi sa amin kung gaano siya ka-proud sa amin. Alam mo, DJ Lindsay, sana nga palagi na lang kaming nasa labas at maraming kaibigan na kasama. O di kaya naman pamilya. Para at least, maramdaman ko naman na mahal niya kami. DJ Lindsay, ako nga pala si Ines. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Buong Kaplongan. Check your time. 13 minutos makalipas po ang 9:00 ng umaga. Wow! 9:13 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyon na same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Baka naman kasi dahil Ines yung pangalan mo. Kaya lagi naiinis sa'yo yung asawa mo. Wow! Charot, syempre joke lang yun. Ikaw naman. O, ba't kaya nagiging ganyan yung mga asawang lalaki? Mag-explain kayo! Anong mga pinagagagawa ninyo? Bakit nagkakaganyan kayo sa inyong mga misis? Oo. Anong behind the scenes ninyo dyan? Nakakaloka kayo. Oo. Dali, sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Message mo ako on Facebook and on TikTok. Facebook.com/EnergyFM1067. Hanapin niyo yung live. Dahil live na live tayo ngayon dyan. Tapos i-comment ninyo yung mga saloobin ninyo at the moment. At syempre naman on TikTok, hanapin niyo lang din po EnergyFM1067. We are live on TikTok, mga mahal ko pa rin. Hello TikTok world, hello Facebook world, and hello sa lahat po ng mga nandyan po sa biyahe, mga nakikinig sa kanilang mga radio sets. Nasa panghuli po kami, pangalawa sa panghuli sa inyong mga talapihitan. Talapihitan! Tuner ng inyong mga radio sets. Wow! Ay, basa tayo ng comments ha. Sabi dito ni Hazel, hindi ka makakausap ng heart-to-heart sa ganyang tao. May galit sa'yo ang asawa mo, sender. Galit na matatanggal lamang kapag umalis ka na sa buhay niya. Kaya dapat iwan mo na. Sabi naman dito ni Arabic character ang pangalan. Hindi ka naintindihan. Dapat sinasabi mo sa kanya yan bago ka nag-post. Nahiya na siya sa ibang tao. Sa'yo, hindi. Sabi naman ni Dayan, ganyan din yung kasama ko sa bahay. Pagkabarkada, kainuman, katrabaho, masayang masaya. Pero kapag nandito sa bahay, ibang-iba na. Wow! Sabihin mo sa kanya, 'di ba? Instead of ayusin niya yung mga pinagagagawa niya sa buhay, ba't di niya ayusin muna yung pamilya niya, 'di ba? Tapos baka mamaya ikaw pa yung i-blame niya, hindi mo alam meron ka palang kasalanan, hindi ka aware doon. Oo, no, minsan may mga ganyan eh. Sabi naman dito ni Zanet, ganyan din po ang asawa ko, nalilito ako sa kanya minsan. Pero baka lang po madami na siyang nainom kaya siya ganun. Lasing pala. Sabi naman ni Marie, communication is the key. Maghanap ka ng right time para makapag-usap kayo ng asawa mo. Dapat kalmado kayo parehas. Sabihin mo na na-hurt ka kasi pag nasa bahay siya, lagi siyang galit. Ask mo if meron ba siyang problema sa work, sa finances. Sabihin mo sa kanya na nandyan ka lang palagi kasi dapat team kayong dalawa. Wow! Sabi naman ni Carrie, nagbago na talaga ang tao, lalo na kapag nagkakaanak na. Mag-usap kayo ng heart-to-heart ni Mister. Sabihin mo sa kanya yung mga ginagawa niya sa inyong mga mag-iina. Diba sa harap ng ibang tao, iba siya. Tanungin mo siya kung bakit parang hindi na siya masaya sa inyo para malaman mo kung ano ang isasagot niya. O diba?
So lamang po dito po sa atin yung pong kausapin mo yung asawa mo. Hello naman kay Rowena Yuson, kay Agia Felix, kay RMY Estoque, good day ma'am. Hindi ako yung DJ na yan. Sino yung tinutukoy mo? Sabi naman ni Bless, pukpukin mo yung ulo. Hoy, hindi ka magiging violent. Oo, para matauhan. Dalawa kayong bumubuo ng pamilya, kaya umayos dapat siya. Sabi naman ni Kuya Egia, good morning ma'am, pakibati naman po, happy birthday ang aking asawa ni si Heidi Egia. Salamat po. Hi! Happy birthday Heidi! Heidi Egia. Sabi naman ni Howard Sarmiento, pa-shoutout man po DJ Lindsay kay Lizelle Barakil at Harold Sarmiento. Hello! Kamusta kayo dyan? Okay Anong masasabi po ninyo sa lahat po ng mga panggapo natin? Bakit nga ba may mga mister na biglang nagbabago ang ihip ng hangin, nagbabago ang parang pagkatao nila kapag nagkaroon na sila ng anak, mga anak, tapos napapagod na sa buhay? Bakit nga kaya? Hello naman DJ Lindsay, watching from London. Hello kay Ate Arlene Cox. Hello po. Sabi naman ni Xavier, yayain mong uminom tapos ayawan mo. Nakakaloka naman. Alam mo kasi ako, ang feeling ko dyan, ang mga lalaki kasi, di ba, may mga unspoken sila na mga feelings. Hindi nila mailabas. Unspoken nga eh. Hindi nila masabi. Diba? Kumbaga parang laging may barrier as to expressing their feelings. May ganyan eh. Tingnan mo, bigla na lang sila nag-burst out. Yung asawa mo, bigla na lang siya nag-burst out. Diba? May ganyan minsan ng mga lalaki na para bang may pumipigil sa kanila na i-express yung kanilang totoong emotional, diba, na dinaramdam. Diba? Kaya minsan imbes na i-heart to heart talk kanya, dinadaan na lang sa galit, sa banta. Wow! O baka naman, meron siyang iba. Hindi kaya? Kasi sabi niya, konti na lang iiwan ko na kayo. Oh. Bakit may ganyang pagbabanta? Saan ka pupunta? Oh, tapang mo pala eh. Diba? Konti na lang iiwan ko na kayo. Yung mga ganyan. Kasi, sorry parang sinasabi lang yan ng lalaki o ng tao, sige, sabihin na rin natin babae, na may backup plan. Na may, di ba, merong fallback. Na may gagawin after. Di ba, kaya meron siyang ganon. Siguro may matatakbuhan siya, may mauuwian siya. Wow! Ganyan. Hello naman kay Ruby Panes. Hello, Lindsay, pabati naman po ako. Sabi naman ni Corazon, watching you from Better Living. Sabi naman ni Bella Guerrero, mataas ang chance na may kabit ang asawa mo, ate. Ganyan ang tatay ko noon sa amin. Nadamay pa tuloy yung tatay niya. Grabe ka naman. Oo, yun pala, chumotchorva na siya sa iba. Wow! Sabi sa iyo sabi naman ni Romnick, ganyan ako, haha. Para sa akin, baka naman pag-uwi si Mr. mo is makalat sa bahay nyo. Ako kasi, kapag ganyan, nasistress ako sa work at sa mga isipin sa bahay. Mas gusto ko pag-uwi, maayos ang bahay, tapos tahimik. Masasabi ko din yun. Ganun ako sa family ko, pero mahal ko sila. Dala lang talaga ng pagod. Pero pag lumapit yung bunso ko, ayun, okay na ulit. Usap lamang po kayong dalawa. O, ayan Self-confessed. Ganyan daw si Romnick. Kaya baka ganun din yung asawa mo. Baka talagang napapagod lang talaga sila. Pero kasi, sabihin nyo kasi kung pagod kayo, no? Wow! Para naiintindihan namin kayo. At alam nyo, kung pagod kayo, pagod lang kayo. Walang salitaan ng hindi magaganda. Walang salitaan ng mga masasakit. Sabi naman ni Ralph, may galit sa'yo yan. Malamang may ginawa ka na kinaiinisan niya at nagpatong-patong na. So nag-pile up yung problema. Sabi naman ni Xavier, nakukulang lang yan sa Carino Brutal. Sabi naman ni Jason, ganyan din ako dati. Di ko sinasabing tama ako pero kapag nagkaanak na kasi ang mga babae, lalong nagiging emotional kahit pagmamahal sa anak, pinagseselosan na. Totoo naman yan because of the hormones, most especially yung first year after nila mga anak. Naku, parang sobrang uncontrollable pa ng ng mga hormones ng babae. So, siguro, di rin natin alam ilang buwan ka na bang nakapanganak, ate, ganyan. So, dapat natin i-consider. Pero kasi, guys, eto siguro pareho nga silang may mali, pareho silang may pagkukulang. Pero kasi dapat, ang mga bagay na ganyan, pinag-uusapan ng malalang-malala at napakakalmado. Doon ako talaga naniniwala. Alam mo, minsan kahit gaano ko kagalit, talagang I make it a point na hihinga ko, inhale, exhale.
Tapos saka ako sasabihin kung ano yung gusto kong sabihin. O kaya kung hindi pa ako ready sabihin yon, hindi ko muna sasabihin. Kapag okay na at alam mo, level na yung feelings ko, hindi na ako galit, saka ako sasabihin kay Romel kung ano yung nararamdaman ko. Yung tipong dapat kalmado kaming dalawa. Kasi hindi kayo magkakaintindihan kapag hindi kayo kalmado eh. Diba? Lalo lang kayong magkakagalit. Diba? Kasi meron siyang pinupunto na gusto niyang manalo siya. Meron din akong pinupunto na gusto ko tama ako. Hindi talaga kayo mag-meet halfway and it will never be effective. Diba? Wala kayong patutunguhan sa ganyan. Sabi naman ni, sino pa yung mga nandito? Hoy, ba't kayo nagdedebate dyan? Diba? Kaya kung ako sa inyo, kung kaya ninyong pag-uusapan yan ng malala at sa kalmadong paraan, pag-usapan ninyo. Tama yung mga commenters natin eh. Kasi wala talagang, alam mo ano ba naman yung message mo siya. Baby, busy ka ba? Pwede usap tayo mamaya. Simulan mo sa ganun. O kaya habang nagsiselfone siya siguro sa harap ng nasa sala, nagsiselfone. Yakapin mo bigla. O, imposible namang hindi madala yan sa yakap mo, di ba? Oo. Yakapin mo bigla, tapos kamusta ka na? Bakit napapansin ko parang galit ka yata sa amin madalas ng mga anak mo? Ano bang meron sa'yo, baby? Mga ganyan. Daanin mo sa, alam mo yun, sa romantikong paraan. Huwag yung lagi kayong galit pareho. At huwag masyado nating, alam mo, I've learned this. No, hindi pa naman ako ganun katagal na may partner. Pero, minsan, choose your battles. Choose your battles. Diba? Sabi ni Alvin, hello DJ Lindsay, watching with my love. Hello naman sa mga nagmamahalan. Choose your battles, no? May mga bagay na hindi na dapat pinagtatalunan, may mga bagay na hindi na dapat iniintindi. Kasi it's just the way things are. Diba? Minsan, pagtatalunan ninyo yung kung sino ba yung dapat maglabas ng basura sa bahay. Kahit ilang beses mo sabihin sa asawa mo na ilabas mo yan gabi-gabi, minsan sumasablay pa rin. Pero dapat ba araw-araw ka magalit? O edi, ikaw din yung araw-araw na natatoxican, diba? Oo. So kung kaya mo, gawin mo na lang. Diba? Kung halimbawa, kasi ito, lagi ito pinag-aawayan eh, di ba? Kapag sinabi mo na, ayoko na meron mga hugasay na nakikita sa lababo. Yung mga ganong kaliliit na bagay, pero minsan makikita mo, yung pinanghalo ng kape, nandun pa din. Yung pinag-inuman ng kape, nandun pa rin. Pwede namang hugasan, isang pirasong mug lang naman yun, pero hindi mahugas-hugasan. At hindi mo rin alam kung bakit siya gano'n. Di ba? Hamon na. Pagpaliban mo na lang yung galit mo, sayang yung galit mo. Diba? O, sabi ni Darwin, emotions check muna bago sabihin ang problema. Wow! Yun. So, choose your battles. May mga pagkakataon na minsan kailangan mo na lang i-forgo yung galit mo kasi parang wala din naman. Ako din naman yung matatoxican. Ako din naman yung mababuisit. Hamon na. Ganon. Hamon na. Choose your peace. Diba? Mas piliin mo maging peaceful sa life because ang dami mo pang iintindihin. Ang dami pang bagay na kailangan ng attention mo. Kung may anak ka, intindi mo yung anak mo. Magpaka-happy ka with your child. Diba? Ayusin mo yung bahay, ayusin mo yung sarili mo kaysa sa i-google mo yung attention mo sa galit mo sa asawa mo, made-depress ka lang bakla. Yun yung katotohanan ng buhay. Aha. Pero I'm sure, kapag sa kaibuturan, sa kaila-ilaliman, sa kakasulok-sulukan ng puso ng asawa mo, mahal kayo niyan. Mahal kayo niyan. Minsan nadadala lang siguro ng galit o ng problema. I-check mo rin siya kasi baka mamaya walang nagtatanong sa kanya kung kamusta siya. Baka naman mamaya gusto mo lagi ikaw lang yung kinakamusta. O, kamustahin mo rin yung asawa mo. Importante yun ha. Kala kasi natin ng mga lalaki okay lang madalas kasi lagi lang sila naglalaro, lagi lang sila nakikipag-inuman, lagi lang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Pero bakit nila lagi ginagawa yun? Baka naman there's something that you have to check upon. Diba? So kailangan mong tingnan din. Check mo rin yung asawa mo. Wow! Kamustahin mo rin yung asawa mo. Very, very important yan. 9:25 na po ng umaga. This is Side A of the song Tell Me. Sabi dito, may hugot ka talaga sa mga hugasin, DJ Lindsay.